Humihingi rin ng hustisya ang pamilya ng isa pang drug war victim kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hiling nila tulungan silang mabigyan ng katarungan ang pagpatay sa kanilang anak. Ang detalye sa balitang pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Ngayong naaresto na si former President Rodrigo Duterte dahil sa kasong crimes against humanity, posibleng maharap naman sa kaso sa Pilipinas ang mga pulis na naging bahagi ng war on drugs. Ayon kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti na tumatayo ring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killing, irerekomenda niya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga pulis. Pag-aaralan, pero yes, I would recommend filing charges. Bukas na bukas pa rin domestic courts ay mag-entertain ng katulad ng mga charges at doon sa mismo kumanabit ng gatilyo o kaya doon sa mga chief of police. Dagdag pa ni Conti na hangad ng ICC na mapanagot ang pinakamataas na opisyal kung hindi kayang mapanagot sa justice system ang isang bansa, habang ang mga local courts naman ang huhusga sa kanyang mga tauhan o kasabwat. Para pa sa isang abogado ng EJK victim sa si Attorney Nery Colmenares, bukod sa mga pangkaraniwang pulis at mas dapat ring kasuhan ang mga police general na nagpatupad ng war on drugs. Ayon kay Colmenares, hindi sila makapagsampa ng kaso noong panahon ni Duterte dahil dinodoktor umano ng mga pulis ang mahalagang dokumento, kabilang ang SOCO reports, autopsy reports at death certificates sa mga biktima. May isang bata, for example, na binaril, sa kilikili pa tinamaan, pero nang lumabas ang death certificate, bronchopneumonia. So paano ka magsampa ng kaso sa korte laban sa pulis? Ang sasabihin lang ng korte, hindi pala pinatay yung anak mo. Takot din ang mga nauulilang pamilya, lalo na't aktibo pa rin sa serbisyo ang ilang mga pulis na dawit sa EJ case. Kwento naman ni Dalia Cuartero, ina ng drug war victim sa si Jesus Cuartero, sinubukan nila noong magsampa ng demanda sa tulong ng Commission on Human Rights, pero hindi umuusad dahil walang gustong tumestigo. Gusto po sana namin manawagan kay Mr. President na sana mabigyan kami ng pagkakataon, mabigyan din ng pananagutan ang mga kapulisan, hindi lang si Mr. Duterte. Sila Mr. Bato de la Rosa, yung mga general na isa sa nagpatupad ng tukhang. Bukod kay Duterte, kabilang din sa mga idinawit sa kaso ng ICC ay ang mga dating PNP chief na sina Ronald Bato de la Rosa at dating NCRPO Director Oscar Albayalde. Ilan naman sa mga na-convict na sa extrajudicial killings ay ang 3 pulis Caloocan na pumatay kay Kian de los Santos. Una nang sinabi ni Digong na inaako niya ang responsibilidad sa war on drugs. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa.